ang gobyerno raw inaasahang ang mga karagdagang bakuna na maidi-deliver. Ito, inaasahan lang nila. Puro ano ito hindi sigurado ito sa katapusan nitong Marso o sa simula ng buwan ng Abril. Pero, ang kasalukuyang pagtaas ng COVID-19 cases, mga kaibigan, nagpapahiwatig na sa madali ang roll out ng mga bakuna. Hudyat na ito mga kaibigan, para bilisan yung pong pagbakuna. As the country currently has over 73,000 active infections. Sabi naman itong analytics group na Okta Political Research, sometimes, may prediction sila, ito, di mo rin malaman ito kung COVID ang nire-research nito o politika. Kalahin mo ito yung magsabing si Sara daw ang nangungunang kandidato. Bigla silang napunta ron Ang alam natin, sa COVID sila nagre-research. Di ba? Mga kaibigan, tinataya nitong Okta na ito na aabot sa 11,000 ang magiging kaso araw-araw sa katapusan ng Marso. Nakakatakot po ito. Talagang lahat na tayo magkakaroon. Hindi mo lang alam kung sino mga mamamatay. Siyempre, ang mauuna dyan, mga may edad na. Di ba? Yung senior citizen, mga kaibigan. Naalala ni Vice President Robredo na noong 2020, nakaraang taon, siya ay nanawagan na sa gobyerno na bumuo ng vaccine roadmap. Ibig sabihin, plano ito. Para maiwasan ang mga aberya na maaaring ika nga po sumulpot. Tulad nung such as the one that Duque was referring to. Ano ba yung sinasabi niya? Mga kaibigan, sabi ni Vice President Robredo, let's fix this. Ayusin natin ito. It's that what we've been saying. Yan na yung sinasabi natin. That while we still don't have vaccines, let's fix this. Yun nga, yung vaccine roadmap. Alam nyo kung talagang may concern o pagpapahalaga sa mamamayan, itong gobyernong ito, palibasa wala. Aanin ko yung pakikipag-away sa politika. Di ba? Ito malaking problema. Sabi niya, maliit daw na problema ito Yung pa sabi, maliit daw na problema. Ano? Kung mangyari po itong sinasabing 11,000 na kaso araw-araw, abay na leche na ang Pilipinas. Ibig sabihin nito wala nang gobyerno Ito si Vice President Robredo. Kaya niya sinasabi ito, ang katumbas na ibig sabihin nito, magtulong-tulong na tayo. Hindi nyo ba naiintindihan? Bibigyan nyo na naman ng masamang kahulugan yan. Ayusin na natin.
Mga kaibigan, ang tinutukoy niya yung plano sa pagpapatupad ng programa sa bakuna. Sabi niya we can't just leave it to those in the hospitals. Hindi natin pwedeng ipaubaya lamang ito sa mga nandoon sa ospital para magsagawa ng pagbakuna. In other countries, sa ibang bansaan niya, they activated everyone. Lahat ay kanilang isinali. Who knows how to vaccine? Yung pwedeng magbakuna. Iniksyon lang naman yan eh. Gusto mo si Roque, ako mag-i-iniksyon dyan eh. Kaya lang malaking karayom ang gagamitin ko riyan. Yung kasinlaki ng daliri ko, mga kaibigan. Kasi kung yung normal na karayom ang gagamitin mo dyan, sa kapal ng balat niyan, mababali ang karayom. Mga kaibigan, yung karayom na panahe ang gagamitin ko dyan. Yung pinakamalaki. Ha? Oh. Mga kaibigan. Kasi, pwede tayong sumali rito eh. Di ba? Basta marunong kang magbakuna. Ano ba yung bakuna? Iniksyon eh. Di iniksyon na natin yung hinayupak na mga yan. Mga kaibigan. Samahan natin ng konting ano yan. Konting yung pamatay sa lamok. Ha? Haluan natin. Di ba? Ngayon, yun nga sinabi, sa ibang bansa, sinali nila lahat ng pwede. Kasi nga, sa ibang bansa, kinukwento ng mga nakikinig sa atin sa Amerika, dito sa amin, ito, meron pang kanina lang na tungay, ito, nasabi sa Germany. Dito po sa Germany, ang personnel ng DOH nila ron, ang nagpupunta sa mga company. Katulad po sa nursing home. Pumupunta pa yung mga mga tauhan ng kanilang health department. Katulad po sa nursing home. Yung mga, siyempre, inaalagaan doon, yung matatanda, di ba? Para personal na magturok ng vaccine. Pwede rin pong pumunta sa family doctor para sa swab test gamit ang aming mga health insurance card. Libre lahat eh. Sa Amerika, ultimong sa butika, pumunta ka, babakunahan ka eh. Mga kaibigan eh. Libre lahat eh. Ikaw ang pipili. Hindi yung ipagduduldulan ninyo. Sinovac. Meron na naman kayong darating dyan. Binili ninyo. Talagang iniintay nila puro Sinovac eh. Diyan malaki madadali. Nakickback eh. Mga kaibigan. Siyempre, pagka mga European brand, palagay ko, hindi papayag ito. Alam nyo, presyo lang, di ba? $10. Bakit? Kasi kaya hindi binebenta ng mahal yan, mga kaibigan. Dahil yan ay kailangan ng mundo. Di ba? May napanood nga akong pelikula kagabi. Merong kumpanya na pharmaceutical company. Mabuting tao yung naulilang nung may-ari ng kumpanya, yung anak. Ito anya, maraming sabi nung board, nung kanilang kumpanya. Ito anyang gamot natin para sa ganitong sakit. Maraming mapapagaling ito sa mundo. Lalo na sa Asia, ganyan saan-saan. Ganito ang halagang ibebenta ito.
sabi nung, yung mataas, yun yung naulila nung may-ari. Ganun ba niya? Abay, ibenta natin yan sa halaga kung magkano natin ginawa yung gamot. Ha? Kasi makakatulong pala sa tao yan eh. Bakit nating hahayaang mamatay yung ibang tao? Dahil lang sa gusto nating kumita. Nagalit sa kanya yung mga membro ng board, mga kaibigan. Dito hindi. Hindi bali na kayo mamatay. Hindi bali nang dumami ang COVID. Kailangan makuha namin yung kontrata ron sa Incheck. Dahil ang usapan namin dun, magpapatong kami ng 3,000 piso kada bakuna. Kawalang yaan ang iniisip Mga kaibigan, di ba yan nabulgar? Oh. Sa panahong ito, makaisip ka pa ng kawalang yaan. Talaga, sukdulan ng pagiging hayop mo na, di ba? Demonyo na talaga kayo. Kaya si Satanas ayaw nang magpunta rito Dahil yung trabaho niya, ginagawa niyo Ha? Kaya ang laki ng natitipid ni Satanas sa mga demonyong tauhan niya Di ba? Hindi siya gumagamit ng tauhan, nakakatipid siya. Dahil lahat ng kanyang trabaho ay ginagawa na ng nasa gobyerno. Ultimo yata ang barberya sa Amerika pwede ka magpabakuna Lahat ng pwede. Yun yung sinasabi. Di ba? Inactivate lahat na pwede magbakuna. Siyempre, yung mga pharmacist, pwede yan Di ba? At least may mga knowledge yan Mga kaibigan everyone who can be trained. Lahat ng pwedeng turuan, etc. Sabi ni anong tawag? Ni Vice President Leni Robredo. Now, when the vaccines are here, ngayon, anya, kung dumating na ang mga bakuna, it's only now that we're doing it. Tsaka natin gawin yan. Di ba? Planuhin na natin ngayon habang wala pa yung bakuna. Ibig sabihin willing siyang tumulong Di ba? Hindi naman siya pahawakin yun ng pera, kayo naman ang magnanakaw, hindi naman siya Ang concern niya ay wag lumala ito. Dahil maraming madadamay. Katulad ng sinasabi ko rin nung simula, ako, kung walang yakong tao, yung galit ako rin siyempre may mga kagalit tayong tao, di ba? Yung kinasusuklaman mo talaga, di ba? Kinaiinisan mo. Yun lamang nandyan di ba? Pero, sabi ko nga, hindi natin pwedeng ipanalangin magka-COVID yan Kahit sino sa mga yan Bakit? Kasi habang may nagkaka-COVID, lumalaki ang tsansa na pati tayo madadamay. Gusto mo ba yun? Bakit mo naman ipapanalangin na magka-COVID si Roque? Diba? Sila lang naman ito nagsasabi na siya may COVID. Kupal Ayaw naman niya ipakita. Paano? Wala siya ipapakita. Hindi totoo. Alam niyo kung bakit niya sinasabi yun? Bakit nila sinasabi? Nabakunahan na sila Ayaw nila. Nakasama pa Kasi sabi ko nga sa inyo, pag masama na kayo talaga, walang hiya na kayo, nuknuka na, sukdula na, kawalang hiya ang pinaggagawa ninyo. Ang mangyayari sa inyo, imumungkahi kayo ng itaas sa pagkakamali. Kahit hindi mo intensyon magkamali, magkakamali ka na. Kasi galit na sa iyo yung itaas Sukdula na, kawalang yan mo
O, mamaliin nga kita. Lahat ng gagawin mo, mali. Ha? Kita mo, pinalalabas nila na sila positive sa COVID. Gayong sila naman, nabakunahan na. Ayaw lang nilang ipagtapat dahil talagang lalabas na walang ya sila. Di ba? Akalain mo na una pa kayong mga hayop kayo. Inunahan nyo talaga yung mga mamamayan. Smuggled pa yung mga pinambakuna sa inyo. Ano nangyari? Ano resulta? Pinalalabas nila, nag-positive sila. Ha? Para hindi kumalat yung sila na bakuna. Ako, nung isang taon ko pa sinasabi, nabakunahan na kayo. Lahat ng matataas na opisyal sa gobyerno. Hindi pa lumalabas yung PSG na nabakunahan. Sinasabi ko na yan. Di ba sa programa natin? Binabalita ko nga sa inyo, dahil nasagap din natin ito, sa Soler sila nagpabakuna. Kasino yun ha? Bakit doon nakapagbakuna kayo? Soler yun. Di ba? Kaya yung bakuna kahit saan pwede. Pwede mong dalhin sa pharmacy, di ba? Ayaw. Gusto nila makontrol para pumabor sa interest nila. Kung ano man ang binabalak nila, unang-una na, kwarta. Pagkatapos, pwede pang politikahin yan. Pupolitikahin nila yung bakuna para magkaroon ng utang na loob ang mamamayang Pilipino. Yung mga butante, mga kaibigan. Di ba? Ang lapit na ng eleksyon. Di ba pinag-uusapan nga by end of the year, December, hindi mababakunahan yung 70% sa takbo nito. Di siyempre, eleksyon na susunod. Kung meron tayong eleksyon, pabor na naman sa interes nila yun. Duduldulan sa iyo ang bakuna, may utang na loob ka. Mga kaibigan. Kung ganyan din lang, mag-civil disobedience na tayo. Manatili na lang tayo sa loob ng bahay lahat. Total, wala silang initiative para maibangon ang ekonomiya natin. Sila ang nagpapabagsak ng ating ekonomiya. Dahil sa kung ano-anong manipulasyon ang kanilang ginagawa, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi pa ni Vice President Robredo, if you remember what we said the last time, kung inyo matatandaan ang ating sinabi noong nakaraan, what we said, ang sinabi natin, was that we are so behind and the others are 10 steps ahead. Tayo yung kulelat di ba? Sinabi naman yan ng mga pag-aaral nagalit pa nga sila di ba? Binanggit pa nga ni Vice President Robredo, hindi ko naman sariling pag-aaral yan Pag-aaral yan ito, lumabas, di ba? International study, research. Mga kaibigan, tayo pinakamasama ang record pagdating sa pagtugon sa pandemic. Gayong may pondo. Hindi nga lang natin makita yung pondo. Invisible yung pondo. Mga kaibigan,
Oh, we can see now that we were not prepared. Kitang-kita na natin ngayon na hindi tayo preparado. The numbers did not come from us. O yan ang sabi. Hindi galing sa amin, sabi ni Vice President Robredo. Iyang numero, iyang numero na yan galing sa inyo, sa gobyerno, sa administrasyon. O, tapos galit sila pag sinabi mo yan, mga kaibigan. Kaya panawagan niya rin huwag kayo masyadong defensive. Kasi pag defensive, galit Di ba? Ang daming yung sumasangga kagad Talagang pag laging defensive, wala tayo mapapala. Kasi ibig sabihin nun, hindi tumatanggap ng mga suggestion. Di ba ito si Tito Soto, nagtaka pa? Payo ko na, meron akong magagandang idea. Ayaw naman pakinggan itong si Duque. Nagtaka pa siya ginagawa mo rin yan Hindi ka rin nakikinig, nagyayabang ka pa nga Ang pinapakinggan mo, yung paborki digong nyo ngayon ka lang medyo, napapabor sa sinasabi ng mamamayan. Pero, ganun ka Sabi ko nga, yung ginagawa nyo ngayon, parang yung kasabihan ng araw, di ba, sa television, yung commercial ng gobyerno nung araw, ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Ikaw rin ang magiging biktima nung ginawa mo. Kita mo, nung hindi ka na pinapansin, tsaka mo lang sinasabi, mali. Ginagawa mo yun Di ba? Yan ang masakit. Kaya sinasabi natin, kailangan ipaglaban natin ang tama. Dahil pag hindi natin ginawa ngayon yan, iyang mali na yan ay pinabayaan natin ang lahat ng mali. Ang magsasaper niyan, kundi ang mga anak natin, yung mga susunod na henerasyon. Hindi natin ginagawa ito para sa atin lamang na ngayon ay dumadanas nitong katarantaduhan dito, mga kaibigan. Kung hindi, para na rin yan sa mga susunod na henerasyon. Parang ginawa ng mga bayani na bakit sila nagtaya ng kanilang buhay? Hindi para lang sa kanila, kundi para lumaya ang ating bansa. Para sa mga susunod na henerasyon. Kumbaga, partly ay utang na loob natin sa kanila yung. Kaya nga natin sila dinadakila, di ba? Dahil malaki ang ambag nila sa mga tinamasa nating kalayaan, kasama na yan, na ngayon ay gustong mga kaibigan ay tanggalin sa atin. Di ba? Tandaan ninyo, ang kalayaan po ay hindi nabibili o ipinagbibili. Yan po ay ipinakikipaglaban. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas.
bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan